Matang Pusa, Part 2. Ang paghihiganti ni Dylan at Marcus. Isinulat ni Norian Borromeo, The Cat's Eye. Lingid kay Marcus nakuha ng magulang niya ang pusang si Dylan sa kakahuyan noong bumusita ang mga magulang sa bahay bakasyonan nila. Dahil dito nila binalak magbakasyon sa summer. Kasama si Marcus ang kanilang nag-iisang anak. Galing sa kakahuyan si Dylan, ang pusa ang itim. Hinang-hina ito noon nang makita ito ng mga magulang ni Marcus. Nang tingnan ng babaeng pusa at magkatitigan sila ay parang nahipnotismo ito sa mata nito. Para rin ang lalaki, ramdam din niya ang uhaw at gutom ng pusa. Kaya napagpasyahan nilang iuwi na si Dylan sa kanilang bahay ng mag-asawang doktor at pakainin. Iniregalo nila sa anak nilang si Marcus ang pusa dahil mahilig ito doon. Laking tuwa ni Marcus dahil tila nakagaanan niya na agad ito ng loob. Si Dylan ang itim na pusa, nag-iiba-iba ang kulay ng mga mata. Lingid sa mga ito, si Dylan ay galing sa kakahuyan na kanyang tirahan. Isa siya sa angkang delibuya, ang aswang na nagaan yung pusa. Nanghina at inabutan ng umaga sa pakikipaglaban sa kanyang mga kaaway. Ngunit para kay Dylan ay magpapahinga lang siya at muling babawi pagkalaon hanggang sa makakuha siya ng sapat na lakas upang salakayin ulit ang kalaban. Si Marcus nabulag sa umaga at may matang pusa sa gabi. Kaya nananabik si Marcus sa tuwing sasapit na ang kadiliman. Masayang masaya dahil nakakita siya ng mga iba't ibang nilalang. Samantala, lingid sa dalawa ay papauwi na ang mga magulang ni Marcus. Ginabi ang mga ito dahil sa may operasyong ginawa pa sa pasyente ang mama ni Marcus. Malayo-layo din ang distansya ng bahay at kalahating oras din ang tinatakbo ng kotse na magulang ni Marcus. Nang kasagsagan na ng pagmamaneho ng ama ni Marcus, tumirik ang sinasakyan ng mga ito at napahinto sila. Buti na lang ay may dala silang flashlight. Bumaba sa kotse ang mag-asawa. Tiningnan ng lalaki ang plat na gulong na ang babae naman ang nagsisilbing taga-ilaw. Nang maya-maya mula sa kakahuyan ay may narinig silang malakas na tunog. Wari nila ay mga pakpak iyon na pumapagaspas at papalapit ng papalapit sa kanila. Natatakot man ay inilawan pa rin nila ang paligid para malaman kung saan nagmumula ang malakas na tunog. Sa kakahuyan ay mananlilisik ang mga mata at tila nakakita ng masarap na pagkain. Unti-unti itong lumapit papunta sa mag-asawa at nang makita siya ng mga ito ay nanginig na napaatras patungo sa kanilang sasakyan. Ang babae ay nakapasok sa loob ng kotse, ngunit ang lalaki ay hindi nakakilos sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa dinagit na ang lalaki, itinaas sa kakahuyan at doon inilabas ang matutulis na kuko. Itinusok sa tiyan ng lalaki na dahilan upang humiyaw ito ng malakas. Tumulo ang dugo nito sa lupa, kasabay siya na hinulog sa lupa ng nilalang. Sa narinig at kinabahan ng babae, nag-iiyak dahil sigurado siyang boses ng asawa niya iyon. Umiiyak ito. Sinisisi ang sarili dahil wala man lang siyang nagawa upang isalba ang buhay ng asawa. Napayuko sa manibela at nanginginig ito dahil alam niyang siya naman ang isusunod nito. Hanggang sa nakarinig na nga ito ng lagapak mula sa bunga-bunga ng kanyang kotse. Napakalaking nilalang na halos matumba na ang sinasakyan niya
Sa lakas ng pagyugyog nito, namimilog ang mga mata ng babae. Hinahanap ang nilalang at natatakot sa susunod na mangyayari. Hanggang sa paglingon nito sa bintana ng sasakyan ay nakita niya ang dalawang matang mapula na nakatingin sa kanya. Nagpapanik na ang babae sa sobrang takot dahil sa pilit na binabasag ng aswang ang kanyang bintana hanggang sa mabasag na nga ito. Hinablot ng aswang ang babae palabas ng kotse. Kinagat sa leeg ito. Sumirit ang dugo mula sa leeg at walang buhay na lumagapak sa lupa. Umiiling at nag-uumiyak ang mga kababaihan sa nakita nilang sinapit ng mga bangkay na hinihinala nilang nilapan na malaking hayop sa kakahuyan. Ang mga kalalakihan naman ay napupuot sa gumawang salarin sa mag-asawa. Natatakot na rin para sa kanilang pamilya na baka sa susunod na araw ay sila naman ang salakayin nito. Wasak ang tiyan at nawawala ang parehas ng mga puso ng mga biktima. Samantala, lugmok si Marcus at hinang-hina nang malamang wala na ang mga magulang. Nag-iiyak ito. Iniisip na nawala na nga siya ng paningin, pati magulang niya, na gumagabay at nag-aalaga sa kanya, ay nawala na rin. Napasalampak sa sahig. Sinisisi ang malupit at masalimuot na mundo sa kanya. Lingid kay Marcus ay may isa ding nilalang ang naghihinagpis na nakatanaw sa kanya na walang iba kundi si Dylan. Ngayon ay parehas na silang walang magulang. Hinala ni Dylan ay isa lang ang gumawang nilalang sa kanila, ang mag-amang manananggal. Samantala, sa isang liblib na lugar sa kakahuyan ay namumuhay ang mag-amang manananggal. Sa umaga ay anyong tao sila at sa pagsapit ng gabi at pagkapahid ng langis sa kanilang katawan upang mahati. Nahahati at nagiging ganap na manananggal. Upang humanap ng kanilang pagkain sa gabi, sila ay naghahanap sa mga liblib na lugar at kakahuyan. Nasa pagluluksa si Marcus nang ikiniskis na naman ni Dylan ang kanyang katawan sa paanan nito, na waring sinasabi na huwag siyang malungkot. Kinarga siya ni Marcus at mula sa mga mata nito ay natuluan ng luha ang katawan ni Dylan. Kaya naman, sa pakikiramay ni Dylan ay humuni na naman ito para sabing hindi si Marcus nag-iisa, na naroon lang lagi ito sa kanyang tabi. Masakit, Dylan, ang pagkamatay ng aking magulang. Hindi makatarungan. Paano na ako ngayon? Hindi ko sila mapapatawad. Hindi! Lalo pang ikiniskis ni Dylan ang kanyang katawan kay Marcus. Nang dahil doon ay naramdaman nito na lungkot at pinatatahan na siya ng kanyang alaga. 2 taon ang lumipas. Nananabik na naman si Marcus ng maggabi dahil makakakita na naman siya. Naghahabulang pumunta ulit sa kakahuyan ang mga ito. Hindi akalain ni Marcus na magkakaroon ng revelasyon ngayong gabi, ang pagpapalit anyo ni Dylan. Nang sa unahan niya, humarap si Dylan. Nakita nito ang pagpapalit anyo nito na naging aswang, lalo na't nasinaga ng bilog na buwan. Natakot si Marcus sa itsura nito at galaw. Kaya napatras siya at akmang tatakbo, ngunit nagsalita si Dylan upang pagilan siya nito. Huwag kang matakot. Ako ito si Dylan. At ito ang aking tunay na anyo. Nagkatawang pusa ako upang hindi kayo matakot ng mga magulang mo. Pinatay din ng mga manananggal ang aking mga magulang. Kaya kailangan nating maghiganti. Hindi na nakapagsalita pa si Marcus dahil sa pagkasyak nito.
at ngayon ay nagsasalita pa si Dylan. Lumipad na nga ang mag-amang manananggal sa himpapawid at naghanap ng mabibiktima. Nang biglang nanlaki ang mata at naglaway ang maliit na manananggal dahil nakakita ito ng isang taong naglalakad. Sasalakay na sana nito ngunit biglang tumakbo ang lalaki sa kakahuyan, pero sinundan niya pa rin ito. Dahil sa may pakpak at hirap itong makalapit sa lalaki, masikip at maraming siit na puno ng kawayan, ito nagtago. Nang makalpas ito ay akma siyang susunggaban ng manananggal. Inilabas ni Marcus ang kanyang buntot page. Inihampas niya sa manananggal ng ubod ng lakas sa katawan. Umuusok itong lumakpak sa lupa, hapding-hapdi sa sugat na tinamo nito. Dahil sa hiyaw ay narinig ito ng amang manananggal at dali-daling tinunton ang lugar kung saan niya narinig ang hiyaw. Nakita nito ang anak na sugatan, kaya naman ay galit na galit at nanlilisik ang mga mata nitong sasalakayin si Marcus. Nang biglang dinaganan ito ni Dylan na nag-anyong aswang. Naglaban ang dalawa at nang makatakas ay tumakbo si Dylan sa may kakahuyan, pati na rin si Marcus. Ngunit si Dylan ay nahagip ng manananggal, kaya naglaban silang dalawa. Nahabang si Marcus ay patuloy sa pagtakbo. Hanggang sa nakarating siya sa puno ng mga sagingan. Doon ay may hinanap at nang matanaw ay napangiti ito. Kumuha ng asin sa bulsa. Nang sasabuyan na sana niya ang mga katawan ng mga manananggal, ay dinagis siya nito. Inaangat siya sa kalawakan at mula doon ay ihinulog siya nito sa lupa. Nakita niya na ang manananggal na maliit, duguan, pero malaban pa rin. Pagbagsak niya sa lupa ay nauna ang kanyang balikat, kaya naman ay tila nabalian iyon. Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Dadagitin na naman siya ng manananggal. Nakita niya ito sa ere. Tumakbo siya ng ubod ng bilis na kahit masakit ang balikat ay tiniis niya iyon. Bago makarating muli sa mga katawan nila, ngayon ay naunahan na niya ang mga manananggal sa sagingan. Sinabuyan niya ng asin ang pangbabang bahagi ng katawan, umuusok at kumukulo hanggang sa nabuwal sa lupa. Naghihiyawan ang mga manananggal. Hinanap si Marcus ng mga ito at tangkang dadagitin. Nang makita siya, pinagpapalo ni Marcus ng buntot page hanggang sa bumagsak sa lupa. Sinamantala naman ang pagkakantaon ni Dylan upang malapa niya ito at mamatay ng tuluyan. Ang maliit namang manananggal ay pinaghahampas din ni Marcus ng buntot page hanggang sa manghina ito. Bumagsak sa lupa. Nang lumapit si Dylan at sinentensya niya rin ito ng kamatayan. Dahil sa nakita ni Marcus sa pagtapos sa mga buhay ng mga ito, ay lumapit siya kay Dylan. Ngunit siya namang paglayo ni Dylan sa kanya. Nagtaka si Marcus saglit, ngunit nang maalala ang dahilan, ay napangisi ito dahil takot nga pala ang aswang sa buntot page. Kaya inalayo niya kay Dylan at hindi siya tumabi dito hanggang sa pag-uwi nila ng kanilang bahay. Parehas pagod ang dalawa, nakatulog agad at mga nangihina pa ang mga ito sa pakikipaglaban. Kinabukasan, maagang nagising si Dylan na naging pusa na. Nilapitan niya si Marcus at inahaplos ang kanyang paa sa mukha ni Marcus dahil upang magising ito. Napangiti ang dalawa nang maalaala ang nagdaang gabi. Iyon kasi ang gabing na ipaghiganti nila ang kanilang mga magulang sa malupit na mag-amang manananggal. Ang galing natin, Dylan! Siguro naman masaya na sila mama at papa sa kanilang natamong hustisya. Ikaw din, Dylan, sa mga magulang mo. Ang tanging tugon ni Dylan kay Marcus dahil gabi pa ito makakapagsalita. Ang ibig sabihin niya
ay sumasang-ayon siya sa sinabi ni Marcus. Niyaya niya nang kumain si Dylan. Hinila siya nito pababa ng kusina. Nagutom sila ng husto sa pakikipaglaban, kaya napakain sila ng marami. At pagkatapos pumunta sa terrace upang magpahinga at magpahangin. Itutuloy. Abangan ang part 3 nito, ang paglabas ng ibang mga karakter. Please follow me and like and share. Niyo po ang magandang stories na to. At si Norian Borromeo po, ang original author-writer ng Matampusa. Ako rin po ay may YouTube channel. Please search niyo po on Dear Binibini. Doon po meron akong mga love story, inspirational, horror story na inyong magugustuhan. Maraming salamat po.